Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking tutorial video ngayon ay para sa mga mixed income earners, mga employed individuals with business. O diba, doble-doble ang income. Hindi, ganun talaga sa panahon ngayon, kailangan nating doble kayod. May sweldo na, may income from business pa. Merong nagpa-assist sa akin na taxpayer, meron siyang online printing business. Ang kanyang business ay service type. Sabi ko, bago tayo mag-file ng BIR Form 2551Q quarterly percentage tax at 1701Q annual quarterly income tax, kailangan muna nating mag-compute ng projected annual income para malaman natin kung saan tayo makakamenos ng business tax and income tax. Based sa interview ko sa taxpayer, ang kanyang annual compensation ay aabot ng 375,840 minus total contributions to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig for the whole year, 27,996. So, sa pag-compute ng taxable income, i-deduct ang government contributions from annual compensation. So, ang taxable income niya is 347,844. As an employee, merong 250,000 na allowable deduction ang isang employee. So, i-minus yan sa kanyang taxable income. Ang net taxable income niya from compensation net taxable compensation income. Net taxable compensation income. Compensation or salary. 97,844. So, ang may tax lang ay ang sobra sa exemption na 250,000. So, ang tax nitong 97,844 ay 15%. So, for the whole year, meron siyang withholding tax na 14,676 and 60 centavos. Ang ating comparison, dahil service type siya, so lower ang cost nito pag service kumpara sa merchandising na mataas ang cost of goods sold. Sa service type of business is lower lang ang cost of sales or cost of service kasi ang puhunan mo dito ay yung skills at creativity. Yung materials nito is mas mura kumpara dun sa merchandising business na mataas yung cost of inventory sold. So for graduated income tax rate with optional standard deduction and 8% income tax rate ang ating comparison. Kapag graduated income tax rate with optional standard deduction, ang income from business ay subject to percentage tax and income tax. Tingnan muna natin ang income from business. Ang kanyang declaration for the month of March, dahil nag-register lang siya noong February, maliit lang ang sales for the month of February. So, i-add natin February and March, nasa 21,903 yung kanyang
gross sales. I-multiply ko lang siya sa 12 months para makuha ang projected gross sales. Hindi na pala ginagamit ngayon ang gross receipts. Gross sales na tayo. Ease of paying taxes. So, pareho sa OSD, pareho tayo ng annual gross sales. 262,836. Kapag optional standard deduction, allowed ang isang taxpayer na mag-deduct ng 40% of the gross sales as cost. So, ang 40% ng 262,836 ay 105,134.40 centavos. Net taxable income from business is 157,701.60 centavos. Pagdating ng April, ang deadline ng percentage tax ay sa April 25, 2024. So, 3% of gross sales is 7,885.08 centavos. Samantala, kapag sa 8%, based on gross sales, 8% nun ay income tax na. Pero wala namang babayarang percentage tax. Yun yung kainaman. Dahil iisa lang ang babayarang tax, income tax lang. Dito sa kabila, sa OSD, merong business tax na 3% and meron pang income tax based on net taxable income. So, dito tayo. Dahil meron siyang compensation income natin ay i-add sa business income. So, ang total income from business and compensation is 505,545.60 centavos. Ang income tax nito, computed ko na based on graduated income tax rate. In excess of 400,000. Teka, sandali. Dito ko ilalagay sa right side na lang. Ang tax sa meron ng tax sa 450,000, 400,000. So, sa 400,000, meron na siyang tax na 22,500. Paano kinumpute ang 22,500? That is 400,000 less 250 na exemption. Oh, there was a problem. Sorry. Mali. Sorry, sandali. So, less 250,000. So, 150,000 times 15%. So, 22,500. So, dito sa excess ng 400,000 ay magiging 20% na siya. So, that is 505,545.60 less 400,000. Okay.
105,000 yung taxable in excess of 400,000. Ang ibig sabihin nito, ang 22,500, yan yung income tax for 400 pesos. Ito naman, in excess of 100,000 pesos ay 20% kasi graduated income tax rate. Ibig sabihin, pataas ng pataas. Habang pataas ang iyong income, pataas din ang iyong income tax. Kaya graduated income tax rate ang tawag dito. So, i-total. Sana tugma ang aking computation. Naglolo ko. $43,609.12. Yan yung income tax. So, ito yung income tax. Income tax plus percentage tax. Kasi kapag graduated rate, kailangan magbayad ng business tax at income tax. Yan. I-add itong percentage tax at saka magkano ang mapupunta sa Bureau of Internal Revenue sa gobyerno natin? Mula sa iyong business, 7,885. Then, sa income tax mo, income tax from your salaries na withhold na ng employer, at saka yung income tax sa iyong business magkasama. So, ang projected annual taxes na babayaran kapag ang piniling income tax rate ay graduated rates with optional standard deduction ay 51,494.28 centavos. So, compare natin dito sa 8% income tax rate. Sa halip ng magbayad ng percentage tax at income tax, isa na lang ang rate na gagamitin. 8% income tax rate. Take note po na ang exemption na 250,000 ay nagamit na dito sa compensation income. Diba? Minus na dito sa taxable income ang 250,000. For the whole year, iisang 250,000 lang. Maximum 250,000 lang ang pwedeng i-claim na deduction. Kapag OSD at 8% income tax rate ang rate na ginamit, wala na pong ibabawas na mga expenses katulad ng rent, puhunan ng binibenta, internet, electricity. Wala nang ganon. Naka-set na, nasa batas na natin na ang maximum allowable deduction from gross sales is 250,000. Clear? So, pareho lang ang withholding tax natin dito, 14,676.60 centavos. Dito na tayo sa business income. Dahil nagamit na ang exemption na 250,000, ang lagi kong ginagamit na formula na gross sales minus 250,000 ay hindi na pwedeng gamitin kapag mixed income earner. Wala pong deduction dito sa gross sales. So, i-multiply agad ang gross sales sa 8% tax rate. Ang income tax from business,
ay 21,026 pesos and 88 centavos. Wala ring percentage tax. So, i-total natin withholding tax on compensation and 8% income tax from business. Ang total ay 35,703 and 48 centavos lamang. So, obvious naman na pipiliin ng taxpayer ang 35,703.48 na total annual taxes. Bakit OSD at 8% income tax rate, hindi graduated rates at itemized deduction? Actually, kasi pag in-itemize mo ang mga cost and expenses ng isang service type of business, mas mataas pa itong inaalaw ng batas na optional deduction kumpara doon sa actual. So, kailangan mo ring weigh, balansehin mo or mag-compute ka, timbangin mo kung saan ka talaga makakatipid. Ang iba naman, kaya mas gusto na lang nila na OSD at saka 8% income tax rate dahil hindi na sila mag-hire pa ng accountant para gumawa ng bookkeeping from journalizing to posting to ledgers, preparation ng trial balance, at preparation ng financial statements kapag itemized deduction. So, medyo matrabaho siya. Pero kung afford naman ng taxpayer na magbayad ng accountant, mas mapapamura, mas makakatipid sa itemized deduction. Pero sa mga busy people, katulad nitong mga mixed income earner, left and right ang racket, so mas gusto na lang nila na magbayad para mag-file and pay ng kanilang taxes. Mas mahal din yung bookkeeping kapag maraming transactions, volume of transactions. So, dito na tayo. Sa akin, meron akong mga tutorial video sa Facebook at saka sa YouTube. Sa mga gusto pong mag-join sa aking channel, meron po akong exclusive tutorial videos para sa mga members ng aking channel for 129 pesos monthly. Or pwede din kapag natuto ka na, stop mo na yung subscription. Pero please, wag nyong skip ang mga ads ng aking videos. Tulong nyo na lang po sa akin para makagawa pa ako ng marami pang content ng libre sa inyo.